Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Nilabas na nga ng NBA ang schedule of games at madami nakapansin na tila ba ay mas madali umano ang schedule ng Lakers sa first 16 games kumpara sa karamihan ng mga teams. Pinapaboran nga daw ito ni Adam Silver. Well, ito nga ang schedule nila na pasunod-sunod. Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings, Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies, Miami Heat, Blazers ulit, San Antonio Spurs, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, OKC Thunder, New Orleans Pelicans, Milwaukee Bucks, Utah Jazz at Utah Jazz ulit. Well, kung pagbabasehan nga natin ang standings na nakaraang season ay karamihan ng teams na makakalaban nila ay mga nasa labas ng playoffs o kalaykabit sa playoffs noon. Kaya naman kung sasabihin nila na medyo paborito sa Lakers, well tama sila sa punto na yon. Subalit may mga team nga na tulad ng Atlanta Hawks na hindi naman nakapasok sa playoffs last year, subalit nag-improve na nga ito ng husto ngayon. Ganun din ang San Antonio Spurs, ang Portland Trail Blazers at iba pa. Hindi natin may pagkakaila na medyo magaan na ito at pagkakataon na ito ng Lakers na magkaroon ng magandang record sa simula ng season. Subalit ang sabihin na hindi ito patas ay hindi tama dahil at the end of the day ay makakalaban nila ang lahat ng teams. 4 na beses ang same division teams, 3 beses sa mga hindi sobrang layo ng distansya na team sa kanila at 2 beses naman ang mga team na medyo nasa kabilang banda na ng Amerika. Kung sa palagay nga ng iba ay madali ang kanilang first 16 games, asahan na may bahagi naman ng season kung saan magkakasunod din ng mga bigating team ang makakalaban nila. Kaya naman kailangan nga nila na mag-take advantage sa unang bahagi ng season na ito at may panalo ang lahat o at least karamihan ng games bago pa man sila matagpo sa napakatinding schedule. Tulad sa gitnang bahagi ng January kung saan nakaabang sa kanila ang Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Golden State Warriors, OKC Thunder, San Antonio Spurs ulit, Dallas Mavericks ulit, Los Angeles Clippers ulit, Boston Celtics, Orlando Magic, Golden State Warriors at iba pa. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang ang French point guard Killian Hayes na former number 7 pick noong 2020 NBA draft ahead of the likes of Tyrese Haliburton, Devin Vassell, Deni Avdija, Obi Toppin, Aaron Nesmith, Cole Anthony, Tyrese Maxey, Peyton Pritchard, Desmond Bane at iba pa ay handang gumawa ng NBA comeback. Inayawan niya nga ang offer ng mga team sa Europe dahil desidido siya na makabalik sa NBA. Subalit matindi nga ang pagiging bust sa mga kaibigan, hindi lamang sa NBA bagkus sa French basketball mismo. Hindi nga siya nakasali sa national team ng France noong Paris Olympics, na-cut siya sa lineup. Ngayon ay kailangan niyang ma-impress ang ilang NBA teams na magsasagawa ng workout para sa kanya. Isa nga siyang 6'5" point guard at pwede maging prototype niya sila D'Lo, Dylan Harper, James Harden o kung sino pa man. Last year ay naglaro siya ng 6 games para sa Brooklyn Nets at nag-average siya dito ng 9 points, 3 rebounds and 5.2 assists per game sa average playing time na 27 minutes per game. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?